Welcome, welcome. Today, we are here at Wiltec San Fernando, Pampanga. So, bibili tayo ng bagong motor na matagal na natin pinapangarap. Actually, years ko nang tinitignan tong mga trail bike or yung tinatawag nilang dual sport. Actually, dual sport. Hindi siya pang dirt lang or yung mga pang trail o hindi rin siya yung adventure bike. So, kasi pangareho kung gusto yon pero hindi naman natin pwedeng bilhin lahat. So magdo-dual sport tayo. So dito sa dual sport, merong CF Lite na 250. Ito yung brand new model ng 2026. Literal na kare-release lang. Actually maganda tong puti na to kasi kapungang kamukha siya nitong pangarap nating bilhin na CF Moto 450 MT. Pero currently, magdo-dual sport lang tayo, hindi adventure bike katulad nitong CF Moto na 450 MT kasi hindi naman tayo ganun lumalayo. I mean, hindi naman currently pa ako road trip na ganun na kailangan natin mag-expressway. Mas na-enjoy ko yung mga back roads lately. Kaya mas pinili natin mag-dual sport for now. Okay, so tignan natin yung ating binili na CF Moto and pag-usapan natin kung bakit. This is the CF Moto 230 Dual or yung CF Lite 230 na dual sport. As I've said, mas pinili natin for now na mag-dual sport para makuha natin yung slight na trail. Pwede tayong magbundok ng slight lang kasi hindi rin naman pa ako ganun karunong or kagaling pagdating sa mga ganung back roads, and adventure bike at the same time kasi mahilig pa rin naman tayong mamasyal. Hindi yung kilometers na 200, 300 kilometers, pero at least usually ang ride ko kasi 50 to 100 kilometers. So napaka-perfect na nito. Pag-usapan natin kung bakit. Unang-una, bakit CF Moto yung napili natin? Ang mga price range kasi nito is, or yung mga category na kalaban niya na beginner na dual sport is yung Honda XR 150 kung di ako nagkakamali, Yamaha XTZ 125. Sa Honda kasi napakadami ng naka-Hondang ganun, so hindi, napaka-common na niya. Hindi na siya magiging, nawala na yung feeling special pag i-drive ko siya or tuwing makikita ko siya, wala na yon kasi lahat na lang meron. Sa Yamaha kasi naman, sobrang dami ko nang naging Yamaha na brand new, second hand, so medyo nakaka-board na Yamaha na naman yung bibiling ko. So tara, first start ng brand new nating motor. Wala yung kaya na. Switch kaya start. Wala sir. Wala yung matulog na. Pangit tayo. Hindi ka muna. Ayan, tigyo lang niya. Kariblan niya kayo sir. Kailangan may gas pa pa. Mas masanting kahit may pasir pa rin. Pakapalyan din. Wala yung choke po. Choke. Wala sir. Kasi itong tiyo ko, carb yun. Choke. Kitang kaya adjust na niya mo sir. Adjust na niya mo kitang card na sir. Ay, adjust mo Ang yun. na. Yan eh. Alright, so pinakaba lang tayo konti ng motor. So nagpapakilala lang siya sa atin. Pero honestly, I'm buying a brand new motorcycle again. Kasi nga, hindi naman din ako mahilig magkalkal ng motor. Hindi ko sila pinakikialaman ng ganon or nire-repair. Kaya nagtitiwala tayo sa Wiltec San Fernando. Ilang beses na akong bumili dito. So wala naman ako masabi sa service nila. Ayan, kung makikita nyo dito sa video, nandyan yung original na sticker natin. Ang pinakagusto ko kasi dito sa Wiltec San Fernando, again, hindi nila ako binabayaran dito, yung aftermarket na sales service. I've tried that with the KTM and now, bumili na naman ako ng bagong motor sa kanila na brand. Wala akong masasabi kasi maliban sa mababait yung mga tao, napaka-maasikaso nila sa motor.